course, yung mga parables. Then, after po nitong hermeneutics natin, papasok na po tayo sa exegesis, then homiletics. Kaya tuloy-tuloy po yung ating pag-aaral. Yung mga nais niyong malaman about paggawa ng sermon, so mapag-aralan din po natin. But mahalaga po ito dahil di tayo makapagawa ng sermon ng sabihin nating na-interpret ng tama pag hindi tayo dadaan dito sa hermeneutics. Kasi ito po yung parang sabihin nating foundation natin. Kasi pag gumawa na tayo ng sermon, alam natin kung ano yung interpretation talaga ng bawat verses natin pag-aralan. Kaya salamat po sa bawat isa sa mga time nyo, effort, no? Alam ko busy pa yung iba, karating lang, no? Galing sa work. So ako rin po galing sa work, pero salamat din sa Panginoon dahil alam ko po may gagawin si Lord sa gabing ito sa atin. Amen? So tayo pong manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, salamat sa gabing ito. Muli Lord, kami lumalapit sa iyo, nagpapasakop. Alam namin Lord, may mensahe ka sa aming pag-aralan sa gabing ito. Hayaan mo na yung banal na Espiritu manguna sa amin. Kami po'y nagpapasakop ng pakumbaba na Lord, apart from you, wala kaming magawa. Kaya Lord, salamat dahil gamitin mo lang yung lingkod na magturo ng iyong mga salita. Because Lord, ikaw makikita nila, ikaw mag-glorify sa aming kalagitnaan. Because we know Lord, nandito yung presensya mo, mangungusap ka sa iyong mga salita, sa bawat sa amin, magrema ang iyong word at dalangin ko God na pamagitan ng banal na Espiritu, ma-illumine yung aming mga puso at isipan na maunawaan po namin yung mga salita mo, Lord. Salamat sa bawat isa. Lord, I pray na pagpalain mo ng iyong mga salita ang bawat isa sa gabing ito. Hanggat matapos, Lord, yung aming pag-aaral, ikaw, Lord, yung maging sentro sa lahat na aming pag-usapan, pag-aaralan, dahil ikaw lang, Lord, wala nang iba. Salamat po, Panginoong Sos. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay, so yan po. At pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral, no, sa ating hermeneutics. At nasa ano na po tayo, Christocentric principle. Of course, napag-aralan po natin last time, sa sinabi ko nga po, bakit mahalaga itong Christocentric principle sa ating pag-interpret ng ating mga Bible. So tandaan po natin, no, i-remember natin ito, na hindi ibig sabihin na nag-aral tayo ng Christocentric kung saan si Jesus lahat ang nasa Bible. So lahat ng i-interpret natin is about kay Jesus. So of course, hindi po, dahil meron tayong mga different principle. May context rule, of course. So ibig sabihin, isa lang ito sa principle sa pag-interpret natin ng Bible na kung saan makikita natin na yung central theme ng Biblia is naka-point kay Christ, no? At napag-aralan natin last time, i-review ko lang, no, para hindi natin makalimutan. Kasi napakalaga ito kasi yung Bible natin is pointing to Christ, kaya alamin natin ano yung mga verses na nagsasaad patungkol sa Panginoong Kristo. Amen? Of course, alam po natin na napag-aralan last time, no? Yung si Jesus, ang tawag sa kanya is, alam natin, no, Jesus Christ. Bakit nga Jesus Christ? Dahil yung pangalan na Jesus, from the word Yeshua sa Hebrew, then ibig sabihin, God saves or the Lord saves. So yun pong binigay sa kanya nung pinanganak siya, di po ba? Jesus. So sa Greek is Joshua, no, or Jeshua. Kaya doon kinuha yung pangalan na, kasi English yung Jesus, no, kaya may mga argument and Jesus ba talaga ipag-pray natin, but actually it's the same kasi Jesus, Yeshua, Joshua, doon po nanggaling yung kanyang pangalan. Of course, alam natin because of language, no, nang yung pag-translate from Hebrew, Greek to English. Then of course yung Christ, hindi po niya apelyido yon, but of course ang ibig sabihin ng Christ is sa Hebrew is Messiah, no, or Mashiach. So ibig sabihin ng Messiah is the Anointed One. So the Lord saves Jesus, the Anointed One, Christ, the Messiah. Amen. So huwag po tayong malito doon kasi yung Messiah, siya din yun, si Christ. So it's a Hebrew word, no. Of course yung Jesus is Yeshua. Kaya may rinig tayo, no. Bakit nagsabi sila Yeshua? Because it's a Hebrew name ni Jesus. Okay? So bakit po nabanggit natin yan? Dahil ang kahalagahan nito, yung Messiah, Mashiach na sinasabi natin, is ito yung central theme din ng prophecy ng Old Testament. At ang pag-aralan natin last time, no, I hope na remember nyo po. So may copy po tayo. Sinesend ko po yung ating PowerPoint or slide. Pwede nyo i-review. So doon po sa sinend ko sa inyo, nandoon po makita nyo, mayroon doon Messianic prophecy and
in the New Testament, fulfillment in Jesus, no? So of course, ibig sabihin yung prophesy sa Messiah in the Old Testament, so pag nagbasa pala tayo ng Old Testament, it's about, pag nabasa natin yung part na kung saan si Jesus ang tinutukoy, Messiah, no? Of course, Messiah. Then, prophesying about sa pagdating ng Messiah. Then, sa New Testament, si Jesus na po siya, no? Dahil na-reveal na siya. So, paano, Pastor, yung sa Old Testament? Ano yung part ni Jesus doon? So, siya yung pre-incarnate. Kaya marinig nyo yung word na theophany, no? Yung word na theophany, na kung saan papakita si Jesus, nag-reveal siya. Pero hindi yung pangalan niya, of course, pinangalanan siya na Jesus. But of course, he is God already, no? Bago siya naging tao, dahil galing siya sa langit. So, ang rights lang niya, actually, ang kanyang isinantabi. But nung dumating si Lord dito sa mundo, hindi nagbabago yung kanyang pagka-Diyos, no? So, mayroon kasing katuruan din na kung saan tao lang si Lord or Diyos lang siya. But tayo niniwala, no? Nanampalataya. Of course, inano ko lang yung foundation kasi ito yung pag-aralan natin, na kung saan si Jesus is human and Jesus is divine. So dalawa yung kanyang nature, no? He is God and he is human in flesh, no? Kaya nung dumating siya, naging pinanganak siya, no? Born in the Virgin Mary. Borsa lang po natin yon. At pinangalanan siya ni Jesus. So sa Old Testament, it's Messiah, about Messiah. Theophany, pag nagpakita siya, for example, no? Sa panahon ni Joshua, yung nagpakita yung isang angel. So pag tinignan nyo yung Bible natin, is capital angel, the commander of army. So pag nag-worship, ibig sabihin, hindi yun angel, kasi hindi wini-worship yung angel. Pag wini-worship, it's the pre-incarnate Jesus or theophany. Ibig sabihin, nag-exist na siya sa Old Testament, no? Kaya Jesus, nasa Old Testament na siya, kaya pinaliwanag ko sa inyo, prophecy, then fulfillment sa New Testament. Kaya nandyan si Jesus. Kaya masarap magbasa, kapatid, pag na-relate natin yung ating Bible kay Jesus, no? Kahit sa Old Testament tayo, kasi pag binasa natin Deuteronomy, Numbers, ano ba yung part doon kay Jesus? Pero actually, pag binasa natin, every book of the Bible, nandoon si Jesus. Amen? Kaya the more binabasa natin ating Biblia, the more na nakilala natin ang Panginoong Hesus. Amen. So, yan po. So, napag-aralan natin last time, saan na po tayo nag-stop, no? Christ's relationship to the curse. Okay, so ni-review ko lang po, no, yung topic natin sa gabing ito, at para maalala natin ano yung binigyan natin ng diin. Bakit mahalaga itong Christocentric principle? Of course, isa lang ito, no, sa principle sa pag-interpret ng ating Biblia. Of course, marami po, no, napag-aralan na natin last time. Context, of course, yung historical background, the original meaning. Ito po, isa lang ito sa principle. At nag-stop ba tayo, no, sa the curse? Ayun po, nilabas ni Sir Mega. Salamat, Sir Mega. At yun po, sa curse, no, nag-stop tayo. Okay? So, Christ's relationship to the curse. At daanan yata natin yan last time, pero i-review lang po natin, no? At nakita natin last time, no, sa ating pag-aaral din, na kung saan napakaraming na-fulfill nung si Jesus ay ipapako sa cross, no? Pag binasa natin, I hope na naalala niyo, marami po doon yung mga prophecy sa Messiah na kung saan binanggit ito ng Book of Psalms, binanggit ito ng Old Testament na mga books patungkol kay Jesus, sa Book of Isaiah, sa Book of Micah, binanggit about kay Jesus, no? Yung prophecy. Then fulfillment. Kaya ito po, no, kung mayroon kayong slides na natanggap or pinicturean niyo yung last time natin na topic, pag tingnan nyo, may Old Testament. Then sa tabi niya is New Testament. So ibig sabihin, yung Old Testament na yun ang prophecy. Then yung New Testament, halimbawa, ay Isaiah, then nakalagay doon Matthew sa tabi niya. So ibig sabihin, yung Isaiah na yun ang prophecy kay Jesus. Sa Messiah, no? Of course, sa New Testament, yung katabi niya na Matthew or Luke dyan, kasi may times na kung saan yung gospel natin, may 3 writers ang sumulat doon sa prophecy na yun, yung fulfillment na yun, no? Hindi lang si Matthew, si John, si Luke, no? So ibig sabihin, yun ang fulfillment. Kaya pag ni-review nyo, pag binasa nyo, saan ba yung sinabi ni Pastor? Ito pala yung Isaiah, ito pala prophecy. Kaya pag nagbasa ako ng Isaiah, prophecy ito sa Messiah. Si Jesus din ito, pinaprophesy. Okay, then, pag binasa ko ngayon sa New Testament, sinabi ni Matthew, pinanganak or ipapako itong sinasabing
Redeemer or Messiah, siya pala si Jesus, no? So ito yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah nung time niya. So yan po, no, sa pag ano po natin, kaya mapansin nyo kasi din na nilagyan sa ating PowerPoint ng Messiah, prophecy about sa Messiah, then sa tabi niya is New Testament fulfillment. Pero po actually yun ang ibig sabihin noon, yung Old Testament na book, then yung New Testament na book, no? So okay. Then okay, so yung na po tayo, no? Tingnan ko lang po dito sa ating. Okay. So may Book of Psalms tayo. Then of course yung mga Gospels natin, mga writers natin na sumulat patungkol kay Jesus. At ito yung magpapatunay na kung saan yung Bible natin ay talagang yung nakasentral kay Jesus, no, sa pag-aaral natin. Pero hindi po ibig sabihin na lahat po ng ating babasahin sa Old Testament ano yon, prophecy about kay Jesus. Of course, marami pong mga story about sa ating Bible na kung saan i-interpret natin according to the context, no? Of course. Okay, so yan po ang sa ating PowerPoint. So the curse, ito po, no? So yung curse na nilagay dito, then i-notice natin, no, yung mga ano niya, yung relationship kay Christ, no, yung curse. Kasi yung sumpa is makita natin na talagang bilang mga Kristiyano, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ano ba, pag Kristiyano na ba tayo, nandiyan pa rin ba yung sumpa, no? Dala pa ba natin? So, paano ba ito matanggal sa atin? O kung generational curse ito? So, may mga ganong katanungan. So, dito po makita natin sa ating pag-aaral sa gabi ito, na yung curse na yon ay talagang hindi lang sinabi ng Panginoon na dahil Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Kristo, so wala na kaagad yung curse na yon. Pero actually, mayroon kasing nag-fulfill noon kung bakit tayo ngayon ay hindi na dumaan doon sa sumpa na yon. Dahil, halimbawa, yung generational curse, yung kasalanan natin kay Adan and Eve, it's a curse ng Panginoon, no? Na lahat ng generation na sumunod sa Kanya is talagang mamanahin yung kasalanan na yun at lahat ay mapahamak, no? So, eternal damnation, ang sabi ng Bible. So, paano makat yun? So, dahil kay Jesus, siya yung nag-intervene o siya yung namagitan sa atin upang maputol yung curse na yon, no? Kasi ang Diyos, pag nagsalita siya, kailangang mangyari, no? So, hindi pwede sabihin ng Panginoon, kinurse ko si Eva o si Adan dahil sa kanilang ginawa at yung generation from generation ay mamanahin nila ito at babawiin ng Panginoon. Ay, dahil naawa na ako sa mga tao, babawiin ko na ito. Actually, hindi ganun yung Word of God. Kailangan may mag-fulfill noon. Kaya si Jesus, kailangan may mag-sacrifice doon para yung curse na yon is makat, no? At si Jesus ito, siya ang namagitan sa atin. So the curse of sin ay siya yung namagitan, tinanggap niya ang lahat para tayo ay para maputol yung generational curse na yon ng sin sa bawat sa atin dahil napunta kay Jesus. Kaya ito po, no, tingnan natin the curse or yung sumpa, ground curse. So di ba sa Book of Genesis, nagsalita ang Panginoon. So yung relationship ng curse kay Christ or the Messiah or si Kristo, no? Christ became a curse sa Galatians 3:13. So ibig sabihin, yung salita ng Panginoon na pag sinabi niyang i-curse ko yung ground, no? Sila yung sa Book of Genesis, kailan mangyari 'yon? So kung hindi nag-intervene si Jesus, talagang ano 'yon, tuloy-tuloy na 'yon, no? Walang makakat noon. Pero dahil sa Panginoong Hesus at sabi doon sa Galatians, so wala po tayong verses po kasi dito, kaya babasahin na lang po natin, no? Sabi sa Galatians, buksan po natin ating mga Bible. Mahalaga po yun sa bawat sa atin no, na may hawak tayo ng ating mga Bible or mga electronics man yung hawak nyo. So buksan po natin. Galatians 3:13. Amen. Yan po. Sabi po dito, okay? Mayroon ba makapagbasa para okay naman po, no? Yan, mayroon tayo. Pastor. Sige po. Galatians 3:13. Amen po. Sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Amen po. Thank you, Sister Milda, sa pagbasa. So yun po, malinaw, sabi ng binasa niya sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo. Amen? So paano niya tayo tinubos? Sabi kasi ng scripture, or sabi ng, pag sinabi natin scripture, of course, Word of God, curse is everyone hang on a tree. Amen? Ibig sabihin, pag binitay isang tao,
sinumpa siya, no? Kasi alam niyo po yung nangyari kay Jesus. He was hung on the cross. At tree ang tawag nga doon, no? Yung kahoy, yung cross. So, he was hung on the tree. Para kanino? Para sa atin. Ibig sabihin, instead na tayo, yung harap doon sa sumpa na yon na dapat para sa atin dahil because yung generational curse na namana natin kay Adan and Eve, then yung original sin, of course, yun po. So si Jesus ang namatay sa cross para sa atin. So he was hung on the tree. So yung tree na tinutukoy dito is hindi yung kahoy lang na basta at the cross. Kaya nung namatay siya sa cross, yung sumpa na para sa atin ay siya yung sumagot nito. Kaya manunubos ang tawag sa kanya, no? Redeemer. Ni-redeem niya tayo doon sa curse. Kaya mga kapatid, kaya yung kasalanan, kasi sabihin natin na yung sin natin is pinatawad na, forgiven. Because someone has paid, no? May nagbayad, si Kristo. Siya nagtubo sa atin. So hindi yun mawala sa atin kung hindi niya binayaran yun ng kanyang sariling buhay. Amen? So thank you, Lord. Kaya sa gabing ito, alalahanin natin na yung sumpa na sabi doon sa paglabag natin sa batas is tinubos tayo ni Kristo. Amen? Sa gabing ito, kaya mapalad ang bawat isa. Instead na tayo ay isumpa, tayo ay pinagpala. Amen? So, yun ang result. So, because of Christ. Kaya, ang sabi po ng ating Bible, may nangyari nung si Jesus ay nasa cross, no? Kung saan may nangyaring divine exchange, no? So, ano yung divine exchange? Siya ang sinumpa, tayo ang pinagpala. Instead, tayo dapat baliktad, no? So, siya ang sinumpa, tayo ang pinagpala. Siya ang tumanggap sa kasalanan natin, no? Siya yung pinarusahan, pero tayo ngayon ay forgiven, pinatawad, no? At na-receive natin yung katuwiran, righteousness from God. So what a God, no? Pinaglingkuran natin si Jesus. Kaya in-encourage ko mga kapatid ng bawat isa, patuloy pa natin pag-aralan yung ating Bible, hindi lang para matuto tayo kung paano mag-interpret, mas lalo natin makilala pa ng malalim ang Panginoong Kristo. Amen? So 8 in sorrow, ang tawag po kay Jesus is Christ was a man of sorrow. Isaiah 53, no? At sabi nga ng mga Bible scholar, na nung si Jesus ay nasa cross, halos hindi makilala ang kanyang mukha. Sige nga po, pakibasa ng Isaiah 53:3. Amen. Praise God po. Ako po na lang ulit, Pastor. Okay. Ang sabi po dito ay hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Amen po. Amen. Amen. Tingnan natin, no, kung gaano si Jesus talagang nagmalasakit sa atin, no. Kaya tinawag siyang man of sorrows. Ibig sabihin, ni-reject siya ng mga tao, dinispise, at yung binasa po ni Stemilda, no, na kung saan yung mga tao tumalikod sa kanya. At sabi nga doon, pag tiningnan mo yung mukha ni Jesus at the cross, halos di makilala, no? Halos hindi mamukhaan. Bakit? Dahil may thorn, di ba, na inano sa kanya, kinurona sa kanya ng mga sundalo, ng mga Roman soldiers. At yung dugo ay umano sa mukha niya. Halos hindi na makilala ang ating Panginoong Sus. At yung katawan niya ba, grabe yung lashes, di ba? 39 lashes, yung habang naglalakad siya, pinapalo siya. So ganun kahirap na nagdadaan natin Panginoon. Bakit? Dahil yung sorrow na yon, yung curse ng sorrow na yon ay tinanggap niya para hindi tayo ang magdusa. Amen? So, what a joy na mayroon tayong Savior, na siya yung sumagot sa atin, siya yung in our place, kumbaga, siya yung pumalit sa atin, na magitan sa atin. Yun po ating Panginoong sa Kristo. Although ni-reject siya, pinagtawanan ng mga tao, pinapahiya, tinanggap niya para hindi natin maranasan yon. Amen? So what a God, no? May divine exchange na nangyari sa atin at the cross, no, kay Jesus. At sabi pa dito, thorns and tassels. So Christ was crowned with thorns, no? Talagang kinoronahan siya. Hindi corona ng hari, because siya ay hari. Darating yung panahon na yon, ika-crown siya ng glory, no? Of King of Kings and Lord of Lords. But during that time, dahil it's about redeeming us, no? Ililigtas niya tayo. Kaya mamatay siya sa cross para sa atin, para tayo mapatawad, upang ma-fulfill yung kanyang mission sa atin, na kung saan to seek and save the lost, tayo po yun, no? Upang iligtas tayo. Sige nga po, sa John 18:8, yung crown with thorns. Yan po. Ako po. Sige po, Stelobi. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Amen. Okay, so
sabi ng ating Bible, no, yung si Jesus ay renowned na kung saan yung intern, no, pag tiningnan no yung tinik, no, at makita natin kung gaano kasakit 'yon. At nakita ko po yung puno, no, of course hindi naman siguro yun yung pinaka-original na puno. Nagpunta po kami ng Israel at nakita namin doon sa bandang Jerusalem, no, at sa Garden of Gethsemane, malapit lang po doon, galing sa Mount Olives, bababa ka kasi Mount Olive Mountain. Pag bumaba ka doon, sa may kung saan si Jesus nag-pray, no, yung agony niya na may dugo at tubig na dumanak sa kanyang ulo, no. At may puno doon at sabi ng aming guide, no, yung guide na sinabi sa amin, alam niyo ba na yung ano yung puno na yan, kasi ang tinik niya, thorny yung puno na yan. Ganun yung ginawa kasi ng mga sundalo, di ba? Ginawaan siya ng corona at pinalsak sa ulo niya. So ganun yung tinik na pinasok sa ulo siniksik nila kasi masikip siya talagang pinilit. So ganun kasakit. At nakita namin yung tinik niya, yung intern, ang haba. Hindi lang maliit lang na mahaba siya. Kaya may imagine mo na grabe si Jesus nung kinoronahan siya, no, ng mga sundalo. Ganun pala kasakit. Ganun yung pain na naramdaman niya. Pero ginawa niya para sa atin, para sa iyo kapatid. Ganun magmahal ating Panginoon. Amen. At sabi pa dito, Christ sweat drops of blood sa Luke 22:44. Pakibasa naman po. Sino man po pwede magbasa? Okay, Sister Rochelle, kanina pa nag-raise hands. Okay, Sister Rochelle. Good evening po. Good evening. Okay, pa Lucas chapter 22 verse 44. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Amen. Amen. Wow, grabe, no? So, take note nyo na lang po yan. So, ito pong ano ko sa inyo, no? Habang nag-aral po tayo ng hermeneutics, binibigyan ko rin ng parang buhay, no, yung si Kristo, kung saan, kasi dito yung center ng ating pag-aral, hindi lang na matuto tayo paano tayo mag-interpret, but ano yung matutunan natin sa gabing ito, kung sino yung ating Savior, kasi mas kilalanin natin siya, no, sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng Bible. So, kaya may mga kunting explanation lang po ako, dahil pag si Jesus na ang pinag-usapan, talagang nais ko na fokusan natin, no, yung topic na ito na hindi lang basta daanan lang natin. So, yun po, nabasa ni Sister Rochelle, nasabi doon na nung si Jesus ay nanalangin, sabi doon, tumulo yung pawis niya na parang patak ng dugo. At saan po siya nanalangin noon? Sinong nakalala? Sa Luke 22, no? Doon po siya sa Garden of Gethsemane po. Yes. Okay po. So, yan po sa Garden of Gethsemane. Nanalangin po siya doon. Ibig sabihin, parang agony. Ibig sabihin, painful kasi. Bakit po? Dahil ito na yung huling gabi na kung saan pupunta na sa cross, no? Sa cross of Calvary. At di ba sabi na, Father, let this cup pass over me. Kung pwede bang, pero sabi niya, you will be done. Ibig sabihin, alam na niya yung hirap na kanyang dadanasin, alam na niya yung sakit na kanyang pagdudusahan, but handa siya para sa bawat sa atin. Wow, thank you Lord, no? I hope na nagtakarelate po kayo, no, sa ating pinag-uusapan sa gabing ito, na kung saan ganun kakamahal ng Panginoong Hesus. Kaya hindi ganun kadali na sabihin lang na Jesus loves you. Hindi sabihin mo, ganun mahal ako. Pero pag talagang inisa-isa natin, bakit masabi nating mahal tayo ni Lord? Sabi ng Romans 5:8, He demonstrated His love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo noon, namatay na sa atin. Hindi yung, Pastor, kasi mabuti na ako, kaya mahal ako ni Jesus. Mabait kasi ako, kaya mahal ako ni Jesus. Nagsisimba kasi ako, kaya mahal ako ni Jesus. Hindi po, makasalanan pa tayo, minahal tayo ni Jesus. Kaya namatay siya sa cross para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Magkaroon tayo ng kapatawaran. So yung agony po dito, no, kasi makarelate din po ako dito. Kasi nung pumunta kami ng Israel, itong mga lugar na ito, napuntahan po namin, no, yung place na ito. Of course, yung nabanggit ko sa inyo na turn, yung tinik, malapit lang din po doon. So nasa Garden of Gethsemane siya, ngayong ginawa ng church, no, doon sa Israel, of course malapit sa Jerusalem. Ginawa na nilang church at mga tao ay pupunta doon, talaga nagpe-pray sila, lumuluhod. So ang point po natin dito is ganun katindi yung agony ni Jesus na kung saan, kung pwede lang sana na hindi mangyari ito. Pero sabi niya,
Father, your will be done. Dahil alam niya na pag hindi niya ginawa ito, mapahamak tayong lahat. Pero pag ginawa niya ito, ma-fulfill niya yung mga prophecy sa kanya na siya yung Messiah, Savior. Of course, yung Messiah is the anointed one na mag-save sa atin. So, ipinulfill niya ito. At salamat dahil hindi tayo binigo ng Panginoon sa Kristo. No? Namatay siya sa cross. At nung prayer niya, yung time na yon na talagang halos dugo ang tumutulo sa kanyang yung pawis na sabi ng binasa natin. No? At ganun tayo kamahal ng Panginoon. Yung sumpa ng na kung saan yung sweat ay si Jesus dinanas niya ito, no? Naranasan niya. So return to dust, Christ brought dust to death. Psalms 22:15. Pakibasa nga po or awit kung Tagalog, okay lang din po. Psalm 22:15. Papasahin Na ko lang po. po. Sige po, Sir Bogain. Sige po. Psalm Psalm 22:15. 22:15. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Amen. Thank you, Sir Bogain, sa pagbasa. So sabi doon, my strength has dried up. So itong sinasabi natin, ito po no sa ating hermeneutics, ang binasa natin is Book of Psalms. So kung nag-isip ka na si Jesus ay nasa New Testament, so walang connection. Di po ba? Example ko lang nagbasa tayo ng Psalms. Psalms, ang nagsulat nito si King David or si sa Asaph, no? Or si Solomon. So pag sinabi nating Psalms 22, ibig sabihin, mayroon palang part dito na prophecy or messianic prophecy na kung saan makakonect ka kay Jesus. Dahil ito yung mangyayari sa kanya. Amen? So kaya pagbasa natin, my strength has dried up like sun-baked clay, my tongue stick to the roof of my mouth, you have laid me in the dust and left me for dead. So may connection ito sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Amen? So kasi pag sinabi nating Book of Psalms, na kung saan yung mga writer sumusulat, inspired ito sila lahat ng Banal na Espiritu. Of course, ang Book of Psalms, karamihan sumulat dito si King David, pero hindi po siya lahat, no? May sulat si Moses, si Solomon, si Asaph, yung mga awit, no, sa mga Levites. So, but may mga part doon na kung saan ito yung sinasabi ko po sa inyo, na sa pag-interpret po natin sa Bible natin, alam mo, example sa Psalms, so hindi ito lahat patungkol kay Jesus. Pero may mga part dito na dapat natin maging aware tayo na ito, patungkol pala ito kay Jesus. Kaya ganun yung, kasi paminsan sabihin, hindi ko maunawaan to, bakit ganito pagkasabi? Yun pala, prophecy pala yun in the future, no? Kaya pag nagbasa ka ng Psalms, kasi tapos na po ito, no? Of course, tayo ngayon sa New Testament, tayo yung modern reader. Ang original reader, kung sila ang nagbasa sa time nung sinulat ito ng writer, alam nila, no? Pero tayo ngayon, modern na kasi, tapos na, of course, ma-connect na natin ngayon yung fulfillment sa New Testament, then sa Old Testament. Nakuha niyo po na kung saan pag tayong modern reader, kasi sa ating hermeneutics, yung sa ating exegesis, no, yung sumulat na original, mahalaga po yun. Amen? Halimbawa si David. Then yung kanyang audience na ancient, na kung saan original readers, halimbawa, sinulat niya din, binasa nila sa time nila. So mahalaga yun. Doon tayo kukuha ng, kaya exegesis ang tawag. So ibig sabihin, pag sinabi na mayroong itong propesya patungkol kay Jesus, so sila na nagbasa, hindi pa nila alam kung kailan mangyari. Pero tayo ngayon, ito yung advantage natin as a modern reader na kung saan kumpleto na yung ating Bible. Mayroon tayong Old Testament, New Testament fulfilled. Ibig sabihin, pag binasa natin, mas makaunawa na tayo na mabuti dahil fulfilled na ito. Mayroon ng verse na magsasabi na ito na yung fulfillment. Amen? Kaya ito po yung hints about sa atin. Mayroon po akong binigay sa inyo, sinabi ko kanina, sa ating slides, marami po doon. Yung Messianic fulfillment, then New Testament, Messianic prophecy, then New Testament fulfillment. Mahalaga po yon para hindi natin ma-interpret, no, ma-mix na ito kay Jesus pala ito sa Messiah. Ito naman patungkol naman kung halimbawa kay David or Moses, Abraham. So, wag natin i-mix, no. Hindi lahat ng nababasa natin sa Psalms ay patungkol kay Jesus, of course. So, may mga part doon, Messianic prophecy. Then, next po, of course, yung death yan ni Jesus, no, yung tinutukoy. Then, flaming sword. Yan. Christ was pierced for a sword. Zechariah 13:7. Amen. So, ito po yung mga pinaprophesy, propesya sa Old Testament na kung saan
magaganap ito kay Jesus, no? Of course, sino pong magbasa? Zechariah 13:7. Sige po. Po. Okay. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. Amen. Thank you, Sir Lobby. So kung pag binasa natin 'yon ng literal, no, kumbaga yung mismong noon, sabihin natin literal interpretation, medyo anong ibig sabihin nito? Sinong tinutukoy nito? Pero pag once na may idea ka na mayroon palang Christocentric principle na kung saan pag in-interpret mo yung Bible, maaaring yung sinasabi ni Zechariah, hindi doon sa time niya mangyayari. But ito ay future, no? So, ganun po, no, pag nagbasa tayo sa interpretation para hindi tayo maging limited. Kaya ang ginagawa kasi ng iba, naging literal na lang kasi ano yung pagkaunawa, yun ang interpretation. Pero kung malawakan mo yung kaalaman mo sa Biblia, mayroon parang propesya, maaring itong binasa ko ngayon ay hindi patungkol ito sa time ni Zechariah. Maaring itong binabasa ko ngayon, patungkol ito sa propesya na kung saan manggaganap pa lang. Amen? So pag hinanap mo ngayon sa New Testament, nabasa natin na ito pala yung sinasabi ni Zechariah. So naunawaan natin ngayon. Amen? So ibig sabihin, nakuha natin yung context, nakuha natin yung right interpretation doon sa nabinasa natin. Kaya mahalaga po, no? So maging po yun sa atin, maging guide po yung mga ganong salita. So or yung interpretation natin sa verse. Of course, man to die, no? John 8:18-14. Sige po, pakibasa. Man to die. Sino po? Caiaphas, ako na lang po. Si Sige po. Caiaphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makakabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay para sa bayan. Amen. Thank you po, Sis Anisita. No? So, Christ is the death for every man. Amen. So, si Jesus ay namatay hindi para sa sarili niya. Of course, para sa bawat tao na nilalang. Of course. So iklaro lang po natin to, no? Yung kamatayan ni Jesus sa cross, na kung saan ito of course, yung death is a curse, no? Na pag namatay yung tao, talagang damnation ang papuntahan. Pero dahil si Kristo ay namatay para sa bawat isa, kaya nga tayo ngayon bilang Kristiyano, bilang mga anak ni Lord, pag once kinuha niya tayo, hindi tayo manatiling patay na magpakailanman. Tayo ay bubuhayin muli. Bibigyan tayo ng new life, no? Na kung saan forever mananahan tayo sa Panginoon. Anong tawag no na life? Eternal life. Amen? So dahil sa kamatayan niya ni Kristo. Ibig sabihin, kung hindi itong sumpa nag-intervene si Jesus na magitan, tuloy-tuloy yung death ng tao. Amen? Yung sinasabi natin, physical death, spiritual death, of course, eternal death. Amen? That because Christ redeem us, tinubos niya tayo, maaring physical death man abutin natin, but eternal life ang ating papuntahan. Amen. Okay, then cut off from the tree of life. So Christ is the tree of life. Yan po. So John 6:47. So of course mahaba to, no? Yung John 14:6 na lang. John 14:6. Sino pong makapagbasa? Last po ito na po natin. Ako na po. Yan, sige po, pakibasa sa Rachel. John chapter 14:6. Yes po. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Amen. Thank you sa pagbasa. Of course, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. So, yan po, no? So, patungkol sa curse, ito po yung ginawa ni Kristo para sa atin. So, yun ang ibig sabihin, yung relationship niya doon sa curse, kung ano yung ginawa niya sa sumpa na para dapat sa atin. So, siya yung ating Redeemer. Of course. So, kaya pag nabasa natin itong mga verses na ito, so, ito po yung purpose niya, no? Na i-ano tayo sa sumpa. Then, next natin na slide, please. Yan, okay. So, Jacob's ladder. Yan po, no? So, Genesis 28:12. Next po na po natin, slide. Yan, okay. Sige po, pakibasa naman sa iba po naman dyan. Sino pong pwede magbasa? Jacob's ladder, Genesis 28:12. Nakita niyo na po? Amen. Sige po. Sabi po dito, Genesis 28 verse 12, tama po? Opo.
Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Amen. So, yun po yung Jacob's ladder na nabasa natin, no? At tingnan natin ngayon sa John 1:51. Okay, so ibig sabihin may connection ito pag inano natin sa Christocentric principle. So John 1:51, Sister Medyo, ituloy mo na lang. John 1:51. John 1 verse 51, sabi po dito, at sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroon ng anak ng tao. Thank you, Sister Mary Joy. So nakita po natin connection, no? Pero pag wala yan, walang connection na hindi natin yan iniisip. So parang mag-ano ka, paano interpret ito? Literally, may nakita na visions about sa Jacob's ladder na umaakyat, manaog, no? Yung mga angel. Pag binasa natin dito sa John 1:51, mas naunawaan natin, no? Sinong tinutukoy doon? Okay? So sabi doon, you will see heaven open, angels going up and down on the Son of Man. So yung tinutukoy doon si Jesus, no? The Son of Man. Yan po. Si Joseph naman, next po nating is si Joseph. So alam na po natin yung istorya ni Joseph, no? Si Joseph. So pag tingnan natin bakit mahalaga yung istorya ni Joseph, dahil mayroon din itong relationship patungkol kay Jesus, no? About sa prophecy patungkol sa kanya. Amen? So yan po, no? Of course, mahaba yung story ni Joseph at alam po natin na napakahalaga pala itong story na may connection pala kay Jesus. Di po ba? Kasi si Joseph, di ba, hinulog siya doon sa lupit, no, ng kanyang mga kapatid. So si Jesus is died on the cross. After nung death niya, nilibing siya sa ilalim ng of course, alam natin, no, yung burial niya, yung death and burial natin Panginoong Hesus. But hindi nagtatapos doon yung istorya. Dahil of course, nakulong si Joseph, alam natin si Jesus ay nakulong. Then inangat si Joseph sa pinakamataas, of course si Pharaoh, no, yung pinakamataas, but si Joseph ang tinaas ng Pharaoh, no, sa pinakamataas na katungkulan. Of course si Jesus nung namatay siya, akala ng ni Satan is tapos na yung kanyang buhay, defeated na, but after 3 days siya ay nag-resurrect at nag-ascend sa heaven as seated at the right hand of God. So pag tinignan natin, yun ang tawag na types, no? Ibig sabihin, makikita natin yung buhay niya na may connection. Of course, hindi naman sinasabi na si Joseph si Jesus, hindi po yun. Yung relation po doon, no? Of course, sa number 9 po yun, no? Sa ating topic na yan. Then next po, sa letter B, Christ is seen in the rest of the Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? Yung 5. Sino pong makapag-enumerate, no? Sino pong nakapag-alam ng Pentateuch? Yung 5 books of the Bible, no? Yung Pentateuch. May nakalala ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Yes, thank you. So napag-aralan niyo sa theology niyo kay Brother Roland. Of course, sa ating pag-aaral din sa Bible. So yun po yung Pentateuch, no? So Christ also is seen, no? Nakita po natin sa Genesis. Actually po, yung pinakaunang propesya ng messianic prophecy patungkol kay Jesus is nasa book of Genesis, Genesis 3:15, no? Yung napag-aralan natin last time, kung naalala niyo. So doon pa lang mayroon ng propesya sa Panginoong Hesus as Messiah. So Genesis pa lang. So ibig sabihin, nandoon yung kahit sa 5 books na yon na sinulat ni Moses, nandoon si Jesus, makikita natin yung messianic prophecy patungkol sa kanya. Amen. Okay, so he is our deliverer. Yan po, no? So tandaan po natin, no? Hindi ko na isa-isahin pagpaliwanag. Alam naman po natin, no, na siya ating deliverer. Of course, si Moses is deliverer sa mga Israelita sa Egypt, but of course si Jesus yung deliverer ng humankind. Mediator, tagapamagitan, nabanggit ko na kanina, siya na magitan sa atin. And lawgiver, as seen in the life of Moses. So sino yung nagbigay ng law sa kanya? God. Of course, alam po natin, no, yung Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Nandoon si Jesus, kasama doon na nagbigay ng law, no? Yung 10 Commandments. So, ibig sabihin, sa pagbasa natin, alalahanin natin palagi na si Jesus is kasama na doon sa mga nangyayari sa ating Old Testament, even sa Pentateuch, no? Sa 5 books na sinulat ni Moses. Inspired by God, of course.
Then he is the fulfillment of the Aaronic or Aaron, no? Aaronic priesthood. So ito po, kasi sa Old Testament, alam po natin na yung kwento, na kung saan yung priest ay manggagaling doon kala Aaron, no? Si Aaron is kapatid ni Moses. Siya yung high priest na tinatawag. So ibig sabihin, manggagaling sa kanya, yung mga anak niya is high priest, mga pari, no? Sila yung maglilingkod sa Panginoon. Sila yung mamagitan sa tao papunta sa Panginoon. Kasi hindi makalapit yung tao. Sila yung binibigyan ng katungkulan na kasi sa temple, di ba? Sila makalapit. Sila na makapasok sa Holy of Holiest, no? Yung high priest lang, hindi lahat ng priest. Makalapit yung priest sa courtyard, sa most holy place, but sa Holy of Holiest, only the high priest. So si Aaron is a high priest. Ibig sabihin, anong connection kay Jesus? Pag binasa natin yung Book of Hebrews, of course hindi natin lahat i-take note nyo na lang po. Si Jesus ay tinawag na great high priest, no? High priest, ang tawag pa sa kanya, priest forever. Hindi na mamatay. Kasi yung sa Old Testament, ang kaibahan ni Jesus, ang pari sa Old Testament na mamatay. Si Aaron, nung namatay siya, succeed siya ng kanyang anak, then may mga successor. So namamatay sila. Pero itong high priest na meron tayo ngayon, kaya nga sinasabi lang, bakit tayo lapit sa priest? Yun ang kautusan sa Old Testament. Dahil may high priest na tayo, si Jesus na mamagitan sa atin. Amen? Kaya siya na kaya tawag sa kanya is tagapamagitan ng tao sa Diyos. Yun ang trabaho ng priest sa Old Testament. Hindi makalapit yung tao dahil sa kasalanan. Yung priest, magpapalinis siya bago siya lumapit sa templo, bago siya pumasok doon sa Holy of Holiest. So, ibig sabihin, si Kristo, siya nang namamagitan sa atin sa Ama. Kaya, of course, hindi tayo makalapit kung wala si Jesus, no? Dahil makasalanan tayo at hindi tayo karapat-dapat sa glory ng Panginoon. Sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kasi wala makalapit. Dahil kay Jesus na magitan sa atin, siya yung ginawa niya as priest, no? Na magitan sa atin. Kaya sa ating prayer ngayon, mga kapatid, pa nagpe-pray tayo, si Jesus yung intercede sa atin. Ngayon, basahin niyo po sa Romans, no? Book of Romans, na kung saan, pag nanalangin tayo, si Jesus hindi pa siya tapos nagtrabaho sa atin. Hindi lang nung namatay sa cross, tapos na hindi na siya gumagawa sa atin. So of course, yung finished yung kanyang mission, yung kanyang work. But sa heaven, siya yung ating great high priest, sabi po sa Book of Hebrews. So, ayun ang fulfillment, no? He is the fulfillment of the tabernacle types. So yung tabernacle, doon po kasi yung sa panahon ng Old Testament, doon sila sa tabernacle nag-worship sa Panginoon. So, ngayon, bakit hindi na tayo doon sa gaya ng ginagawa ng Old Testament people? Dahil si Jesus na ngayon yung ating, sabi doon, we can worship the Lord in spirit and in truth, no? Makapag-worship na tayo dahil si Jesus na mismo, naging tao siya, tabernacled as. Sabi nga sa John chapter 2, na kung saan, sabi niya, you will destroy the temple in 3 days. I will raise it up. So hindi yung tinutukoy ni Jesus na yung templo na building, no? Ang tinutukoy niya yung body niya, no? Namamatay sa cross para sa atin. At after 3 days, mag-resurrect siya. At sabi niya sa 1 Corinthians 16, na kung saan, we are the temple of God. Wow. So yun ang fulfillment ng ginawa ni Kristo sa atin. Amen? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Ang daming fulfillment, no, na kanyang ginawa sa atin. Then next po. Okay, so bakit nasabi nating Pentateuch? Dahil lahat ng binasa po natin, matagpuan po natin yan sa Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Numbers, and Deuteronomy, yung sinabi ko sa inyo, no, sila Aaron, yung sila Moses. Then next po is, he is the fulfillment of 5 Levitical offerings. So hindi natin isa-isa ito, mahaba po ito na topic. But alam po natin, yung mga ginagawa po ng mga Israelita or mga Jewish people, nag-offering sila. Pero actually, yung offering na yon, meron siyang shadow lang tawag noon. Actually, yung kanyang fulfillment is through Jesus. So, halimbawa, meron silang tinatawag na sin offering. So mag-offer sila ng tupa para sa katubusan ng kanilang kasalanan. Amen? Alam niyo po yung mag-offer sila, pupunta sila sa templo, magdadala sila ng tupa. Kaya but pastor, pag pupunta sila sa temple, magdadala sila ng tupa, no? Anong gagawin nila sa tupa? Ba't papatayin ng pari doon sa temple? Dahil po, ang ibig sabihin noon, mag-offering sila para sa kanilang kasalanan na kung saan, pag pinatay yung tupa, yung kasalanan nilang, siya yung sasagot. Kumbaga siya yung magsakripisyo para sa kasalanan ng tao na yon. Kaya
yung kamatayan ng tupa, yun ang parang sin offering doon sa tao na yon nagdadala. So ibig sabihin, yung mga sin offering, yun po ay shadow lang siya. Kaya pagdating ni Kristo, nung inoffer niya yung buhay niya, iba sabi sa John 1:29, He is the Lamb of God. So siya yung Lamb of God who will take away the sin of the world. So si Jesus, yung fulfillment noon. Amen? So ibig sabihin, para sa atin ngayon, New Testament na believer of Christ, hindi na tayo nagdadala ng tupa, nag-offer, but si Jesus na kasi yung Lamb of God natin, nag-offer sa atin. Kaya doon na tayo sa Kanya humingi ng kapatawaran, doon na tayo lumalapit sa Kanya, ask forgiveness sa ating mga kasalanan. Kaya na-fulfill na kasi ito ni Jesus. Then siya rin siya sabing, He's the smitten rock. Nalala niyo yung si Moses sa Book of Numbers, na kung saan naghingi yung mga tao ng tubig, pinalo niya yung bato, at bumuhos yung tubig. At sabi ng ating Bible, na kung saan siya yung rock na tinutukoy. Basahin po natin sa 1 Corinthians 10:4. Pag may Bible po kayo, sabi po dito, 1 Corinthians 10:4, wala po sa ating PowerPoint. Basahin ko po sa verse 4. And all of them drank the same spiritual water. So yung tinutukoy ko doon sa panahon nila Moses. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. So sabi ng Apostol Pablo, actually yung rock na symbolic na meron sila doon, siya yon, si Kristo. Of course, makita natin na mayroon palang connection yon, na kung saan si Jesus ang natawag na the smitten rock. Then, He is the manna from heaven. Amen. Of course, alam na po natin yun, sabi ni Jesus, yung sa Old Testament, na kung saan nagpaulan ang Panginoon, ng manna every day, may pagkain sila. Imagine mo, 40 years sa wilderness, kung paano sila nabuhay. But sabi ni Jesus, I am the bread of life. Siya na yung ating manna. Then He is the fulfillment of the feast of Israel. So mayroon po silang 7 feast sa Israel, napipiesta sila every year. Yung may Rosh Hashanah, may Feast of Tabernacle, marami po silang mga piyesta, but yung bawat piyesta nila, mayroon niyang connection kay Jesus. And then He is the embodiment of the law of God. At sabi ng ating Bible, He fulfilled the law. Si Jesus nag-fulfill lahat ng law. Hindi niya inabolish, but He fulfilled the laws. Then Christ is in the historical books. Of course, alam po natin, yung mga historical books natin, Book of Joshua, yan, He is our Joshua. Then He is the captain of the Lord's host. Then He is our judge, deliverer. He is the angel of the Lord. He is our Boaz. So ibig sabihin, kahit magbasa ka ng Book of Ruth, di ba si Ruth, napangasawa niya si Boaz. Anong connection noon? Sabi doon, kinsman redeemer, ni-redeem ni Boaz si Ruth, yung naging asawa niya. At kung saan tinutukoy doon, yung kinsman redeemer ay tumutukoy ito kay Jesus, na kung saan siya ay magtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. So siya yung ating redeemer. Then He is our king. Of course, alam po natin yun, Then He is our shepherd. He is our Nehemiah. So restorer, yung pag binasa mo yung Book of Nehemiah, so yung tutukoy na hindi siya si Nehemiah, but pag nabasa ka ng Book of Nehemiah, siya yung restorer doon. Pag titingnan natin, si Christ. He is our restorer. Yan. Okay? Then, letter D. Psalms na po tayo. So, break time po muna siguro po. Sino po yung Aster Mary Joy or Aster Mega? Break time po muna tayo para may pagpatuloy natin yung Book of Psalms sa ating Amen po. Amen? Ayan, thank you so much po, Pastor Leo. Praise God. So, ayan, time check, it's already 9:06 po ng gabi. So, ayan po, break time po muna tayo ng 5 minutes. You can take your O rock doon sa Old Testament. Kaya pag binasa natin yung context nito, Old Testament example. Actually, yung verse 10 nito na sinulat ni Pablo, about ito sa example ng Old Testament. Ibig sabihin, ni-refer niya sa Old Testament na yung tinutukoy ng Old Testament na rock ay si Jesus Christ. Amen? So makita natin yung old reference to the new. Kaya yun po, in the old, sabihin natin na concealed. In the new, revealed. So ibig sabihin, sa Old Testament, maring hindi pa natin masyadong ma-unlock si Jesus. Pero dahil may New Testament tayo na Bible, kaya i-refer natin siya ngayon sa New Testament
malalaman natin na itutukoy pala nung binasa ko sa Book of Numbers, Book of Exodus, ay si Jesus pala yun. Kaya bakit? Dahil meron akong proof dito sa New Testament. Amen? So, i-connect po natin. So, because the Bible is unity, no? Has unity. Isa yun sa natin rules sa ating hermeneutics. The Bible has unity. So, Old Testament, connect to the New, ito po yung may kita natin. Na Messiah pala yun. Si Christ pala tinutukoy nung binasa ko sa Old Testament. Okay po? Then if you're in the Old Testament, is there a New Testament reference that confirms the symbolic application to Christ? Symbolic naman ito, no? Isang verse lang po, Romans 5:14. Sino pong makapagbasa? Ako na lang po. Sige po. Romans 5:14, sabi po dito, ngayon man naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Amen po. Amen. Thank you sa pagbasa. Yan po. So, yan, no? Ang sinasabi dito, siya yung symbolic, no? Is anyo ng darating. Amen. So, sino po yung darating na tinutukoy dito? Siya po ay si Jesus Christ. Dito po sa basahin ko lang po sa New Living Translation. Ang New Living Translation kasi ito yung parang yung bagong translation ngayon na kung saan from the King James Version, New King James Version, din translate nila. Okay. Then, 14, basahin ko po. Still everyone died from the time of Adam to the time of Moses. Of course, alam po natin, no, na sila ay namatay. Even those who did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did. So, hindi nila ginawa, pero dahil minana nga yung kasalanan, so namatay sila. Now, Adam is a symbol. Yan po, no, tandaan po natin, symbol sang sinabi dito. A representation of Christ who was yet to come. Amen? So, ibig sabihin, nag-represent siya, symbolic siya, or type, no, na si Adam is a type of Christ. Of course, hindi siya yung first Adam, siya yung last Adam. Amen? Okay, kung si Adam, yung unang Adam, ang minana nating kasalanan, itong last Adam, si Jesus Christ, ang minana natin ay kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Amen? So, siya po yung tinutukoy, no, sa binasa natin. Okay, so reference, symbolic po ito. Okay. Then number 4, if you are in the New Testament, so ito naman, kanina Old Testament yung binasa natin, no? So tinutukoy si Kristo. Then if you are in the New Testament, that is state that an event is the fulfillment of something from the Old Testament. Yan po. So kung mayroon bang event na tinutukoy dito sa New Testament na kung saan ito ay nasa Old Testament. So Matthew, so parang baliktad naman siya, no? Old New Testament naman binasa natin. So Matthew 2:14-15. Okay, so kunting verses na po. Matthew chapter 2 verse 14-15. Sige po. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa ngayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Amen. Amen. Thank you. Actually po, may narinig ako nito na sermon. Ano ko lang sa inyo, no? Sabi ko, bakit sermon niya? Call out of Egypt. Sabi ko, hindi naman si Kristo galing sa Egypt eh. Si Moses, na dineliver niya yung Israelites from Egypt. No? Of course, si Joseph, si Moses. Pero si Kristo, nasa sa Nazareth. Diba? Pinanganak siya sa Bethlehem. Bakit a son out of Egypt? Pero pag binasa pala natin, nasa Bible pala na yung during that time na hinahunting si Jesus dahil pinapapatay, tumakas pala sila, pumunta ng Ehipto. Amen. So nakuha po natin yung kwento, no? At sabi dito nung pumunta sila sa Ehipto, then kaya na-fulfill yung pinaprophesy sa kanya sa Hosea 11:1. Kasi pag binasa mo yung Hosea 11:1, out of the Egypt, no? Yung the son called out of Egypt, na kung saan, pag binasa mo lang yung Hosea, na wala tayong connection doon sa Matthew, mahirap natin maunawaan. Pero dahil yung tutukoy pala nito ay si Jesus, pero ano siya, pag binasa natin yung verse na ito, parang sabihin mong, anong connection nito? Kung hindi tayo
aware na mayroon palang propesya ito patungkol kay Jesus, no? So pag binasa natin yung Hosea, kaya ngayon magkaroon tayo ng excitement sa pagbasa ng Bible, kahit pala book of Hosea, babasahin ko. Sabi po ng Hosea 1:1, when Israel was a child, I loved him, and I called my son out of Egypt. So pag binasa mo lang ito ng wala kang ibang connection, wala kang iisip na Christocentric, no? Principle of interpretation. Pero sinabi mo, sino kayong tinutukoy dito na Israel, na child, na love him, and called out from Egypt? So hindi mo ma-imagine na si Jesus pala yun kasi hindi naman pumunta si Jesus sa Egypt. Pero actually, sabi ng Bible, nag-escape pala sila, pumunta ng Egypto, no? Para makatago doon sila. No? So yun, malinaw po na ang tinutukoy nito ay si Jesus. Yan. Okay. Then, letter C. So malapit na po tayo matapos. Ito yung last natin. Letter C. Be careful. So next slide po. Be careful not to extend parallels beyond the clear meaning of the rest of the scripture. So ibig sabihin, malawak po yung ating Bible. Marami po yung tinutukoy patungkol kay Jesus, nagpo-point sa Messiah. Pero hindi po lahat ng babasahin natin sa Old Testament ay patungkol kay Jesus. Amen? So yan po yung parang palaala dito sa letter C. Be careful not to extend. Huwag natin i-extend. Kasi ang mangyari dito, maging eisegesis tayo. No? Ibig sabihin, kahit hindi na sinasabi ng Bible, inano para natin na si Jesus yon. Hindi na po, no? Kaya yun lang ang ano natin, yung ingatan natin. Na although, masabi natin na yung Bible is from Genesis to Revelation, nandyan si Jesus. Pero hindi lahat ng babasahin ko sa Old Testament or kahit sa New Testament ay si Jesus ang tinutukoy, no? Of course, mag-base pa rin tayo, may context, may historical background, mayroong cultural background, magbabase pa rin tayo doon sa original meaning ng text na ating binasa. So, marami pong parallels, old, new, patungkol kay Jesus, pero ingatan natin na hindi tayo extend beyond na sinasabi ng Bible. Kaya mayroon tayong mga example para matukoy natin na ito yung sinasabi ng Bible, na ito si Jesus. But hindi lahat nagsasabi na si Jesus yun ang tinutukoy, no? So of course, yung mga pinapoint natin mga verses. Kaya mahalaga po 'yon. Okay, so dito tayo magtatapos sa gabing ito at mayroong bang katanungan, may gusto mag-share patungkol sa ating topic. Amen. Sister Mary Joy. Medyo mahaba po yung topic natin, no? Pero meron naman kayong copy. Praise Yun God. lang po. Baka po meron po kayong question. Opo. Ayan si Ate Love po, Ilan? Pastor Leo. Sige May po. question po ata or gustong sabihin. Yeah, okay lang. Kahit gustong i-share, kahit di question, okay lang po. So, anong nagrema or anong something. Okay. Sige, Sister Lovelyn. Na ano lang po. Ay, ayun. Amen. Anyone po na nais pong mag-ask po, baka meron po kayong question kay Pastor Leo. Ayan, habang nasa klase pa po tayo. Amen. You can raise your hand lamang po or i-chat niya lang po dito. Amen. So, ayan, mukhang nag-iisip pa po sila, Pastor, ng itatanong po.